Binasa mula sa unang aklat ng mga hari. Noong mga araw na iyon, nagsalita kay Akab si Elias na taga Tesbi. Isinusumpa ko sa ngalan ng Panginoon, ang Diyos ng Israel na pinaglilingkuran ko, hindi uulan ni hindi man lamang magkakahamog sa mga darating na taon hanggang hindi ko sinasabi. Pagkatapos, sinabi ng Panginoon kay Elias, umalis ka rito at magtago ka sa batis ng Karit sa silangan ng Hordan. Makaiinom ka ng tubig sa batis at may inutusan akong mga uwak na maghahatid sa iyo ng pagkain. Gayon nga ang ginawa niya, lumakad siya at nanirahan sa may batis ng Karit sa silangan ng Hordan. Umaga't hapon, may mga uwak na nagdadala sa kanya ng pagkain, sa batis naman siya umiinom. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa pangalan ng may kapal, tayo ay tinutulungan. Sa gawin ng bundok, tumitingin ako, saan manggagaling ang aking saklolo. Ang hangad kong tulong sa Diyos magmumula, sa Diyos na lumikha ng langit at lupa. Sa ngalan ng may kapal, tayo ay tinutulungan. Huwag sana akong bayaang mabuwal, handang lagi siya sa pagsasanggalang. Ang pagtatanggol ng bayang Israel hindi natutulog at palaging gising. Sa ngalan ng may kapal, tayo ay tinutulungan. Ang Diyos na Panginoon siyang nagbabantay, laging nasa piling upang magsanggalang. Di ka magdaramdam sa init ng araw, kung gabi ay di ka sasaktan ng buwan. Sa ngalan ng may kapal, tayo ay tinutulungan. Sa mga panganib ika'y ililigtas nitong Panginoon, siyang mag-iingat. Saan man naroon ikaw iingatan, di ka maaano kahit na kailan. Sa ngalan ng may kapal, tayo ay tinutulungan. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Noong panahong iyon, nang makita ni Jesus ang napakakapal na tao, umahon siya sa bundok. Pagkaupo niya'y lumapit ang kanyang mga alagad at sila'y tinuruan niya ng ganito, mapalad ang mga aba na wala nang inaasahan kundi ang Diyos, sapagkat makakasama sila sa kanyang kaharian. Mapalad ang mga nahahapis, sapagkat aaliwin sila ng Diyos. Mapalad ang mga mapagpakumbaba, sapagkat tatamuhin nila ang ipinangako ng Diyos. Mapalad ang mga nagmimithing makatupad sa kalooban ng Diyos, sapagkat ipagkakaloob sa kanila ang kanilang minimithi. Mapalad ang mga mahabagin, sapagkat kahahabagan sila ng Diyos. Mapalad ang mga may malinis na puso, sapagkat makikita nila ang Diyos. Mapalad ang mga gumagawa ng daan sa ikapagkakasundo, sapagkat sila'y ituturing ng Diyos na mga anak niya. Mapalad ang mga pinag-uusig dahil sa kanilang pagsunod sa kalooban ng Diyos, sapagkat makakasama sila sa kanyang kaharian. Mapalad kayo kapag dahil sa aki, inaalimura kayo ng mga tao, pinag-uusig at pinagwiwikaan ng lahat ng uri ng kasamaan na pawang kasinungalingan. Magdiwang kayo at magalak, sapagkat malaki ang inyong gantimpala sa langit. Gayon din ang ginawa ng mga tao sa mga propetang nauna sa inyo. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Mga kapanalig, narinig po natin ang mabuting balita para sa Lunes na ito ng ika-10 linggo sa karaniwang panahon. At nagsimula po tayong magbasa mula sa chapter 5 o kapitulo 5 ng Ebanghelyo ayon kay San Mateo. At dito po ang very famous na tinatawag na Sermon on the Mount o ang kanyang mga sermon sa burol. At ito po ang kanyang opening ay ang famous The Beatitudes o yung sa Tagalog ang mapapalad.
At dito po ay may 8 mga mapapalad na binabanggit ang ating Panginoon. At imagine po natin bilang konteksto sa ebanghelyong ito na kung papaano ang mga tao ay nakaupo habang ang ating Panginoon ay nangangaral sa kanila. At sa kanyang pangangaral, ang mga tao ay nakikinig dahil sa buong isip, buong tenga at buong damdamin. Hindi lamang dahil nauunawaan nila ang kanyang sinasabi, ngunit nararamdaman nila na ang kanyang pangungusap ay tunay na kanilang mga experience. Sila, ang mga ordinaryong tao na ito, ang dumaraan sa paghihirap, sa mga pagsubok, at mga pag-sufferings na kanilang dinaranas sa buhay. At dito, alam nila na ang Panginoon ay nangungusap sa kanila at ang kanyang tinutukoy ay ang kanilang buhay. Kaya't maganda rin pong isipin yon na ang Panginoon ay tunay na nakakaunawa sa mga pinagdaraanan ng tao. At sa panahon na yon na wala silang maaasahan sa mga marurunong, may kaalaman, at wala silang masasandalan mula doon sa may mga kapangyarihan, sino ang kanilang lalapitan? Ang sagot ay nasa Panginoon. At siguro makalipas ng mga ilang taon din ang mga Israelita o mga unang Kristiyano na nakapakinig ng maisulat ang ebanghelyong ito na siyang inuusig naman, persecuted Christians, alam din nila na ang mga pananalitang ito ng Panginoon ang pinaghuhugutan nila ng lakas ng loob at tapang na harapin anuman pong pag-uusig na kanilang pinagdaraanan. Muna pong leksyon na ating matututunan dito ay ang kabalintunaan, the paradox. Tila ba ibinabaliktad ng Panginoon ang sitwasyon? Sapagkat ang sinasabi niya, mapapalad ang mga aba, mapapalad ang mga nahahapis, mapapalad ang mga mapagkumbaba. Ito pong mga bagay na ito ay hindi natin pangkaraniwan na iniisip na pinagmumulan ng tuwa o kaligayahan. Ngunit, totoo ba na sinasabi ng Panginoon na itong mga ito ay pagmumulan din ng ating pagiging mapalad sa mata ng Diyos? No? At dito mo mga kapatid, makikita rin natin na ang Panginoon ay tunay na pinagpupunan niya kung anuman ang pagkukulang sa experience ng mga tao. Meron po tayong kasabihan, blessing in disguise. Blessing in disguise. Na tila ba parang ito'y paghihirap, ngunit sa likod nito ay meron din pong tuwa at meron din pong biyayang naghihintay. So, itong pagiging pagsabi niya, mapapalad ang mga aba dahil sila ay pupunuan ng Panginoon. Mapapalad ang nahahapi sapagkat ang Diyos ang mag-aaliw sa kanila. Na tila ba sinasabi nito na ang parallel, ang comparison ng kung ano ang maibibigay ng buhay dito sa daigdig at kung ano ang maibibigay ng Diyos. Siya ang great equalizer na sa kung anuman ang mga paghihirap na kanilang pinagdaraanan, Diyos na ang sasagot at magpupuno. At para pang tinisasabi ng Panginoon, itaga mo sa yan sa bato sapagkat hindi ka iiwanan, hindi ka pagtataguan ng Diyos. Pangalawa po na matututunan natin dito ay ang pagkilala ni Jesus sa katotohanan ng buhay. Na life can sometimes be difficult, that life can have its own challenges. At sa mga panganupunang yan ay hindi binubura o para bang sinasabi ng Panginoon, hindi naman totoo yan. No, life can be difficult. At sa kanyang acknowledgement, sa kanyang pagkilala na yan, sinasabi niya rin na Diyos lamang ang ating tanging matatakbuhan. Pangatlo po ay makikita natin na bagamat sa English translation ang sabi ay blessed or happy, maganda rin po yung sa Tagalog translation, mapapalad. Mapapalad. Bakit po tinatawag na mga mapapalad? Napansin po ba natin na yung mga taong puno ng galit, sama ng loob, yung mga nagnanais na gumanti, yung pong mga makasarili, di po ba parang common sa kanila ang sarado ang kamay? Handa na magbigay ng karahasan sa kapwa. Ngunit dito sinasabi ng Panginoon, mapapalad, bukas ang palad dahil bukas sa kalooban ng Diyos. Kapag tayo ay bukas
ay mas handa tayong tumanggap ng pagpapala ng Diyos. Nawa mga kapatid, kapag tayo po'y nagdarasal, kagaya po kapag tayo'y umaawit ng Ama namin na tayo ay nakataas ang mga kamay ng ganito at bukas ang ating palad, sana po'y maalala natin ang ebanghelyong na ito, na tanging ang mga tao, ang mga nananampalataya, na bukas ang kanilang palad, bukas ang puso at kalooban para sa Diyos, ang tanging tatanggap ng tunay na biyaya at tuwa na tanging Diyos lamang ang makapagbibigay. Mga kapatid, sa ebanghelyo pong ito, matututunan po natin na tunay na ang Diyos nakakaunawa at nakakaalam sa ating mga pinagdaraanan. Tunay na alam natin na ang Diyos ang siyang mag-aaliw sa atin. Tunay na ang Diyos na siya ang magbibigay ng reward, gantimpala sa mga pinagtitiisan natin. At siguro ang final na ating reaction, God is good. Kung ganito ang sinasabi ni Jesus, truly, God is good. Amen.